po, Sir Ricky. Always choose life. Ang programang magbibigay ng boses sa katotohanan, inspirasyon sa bawat kwento at katuwaan sa bawat sandali. Ito ang Katok with Ricky Ducas. Ako po si Ricky Ducas Jr., founder ng Anxiety and Depression Support Group Baguio City. Isang igorot na nurse sa Baguio City, hero ng mga palaboy. Kasi ang goal natin must be zero suicide. Thank you po, Sir Ricky. Always choose life. Ang programang magbibigay ng boses sa katotohanan, inspirasyon sa bawat kwento at katuwaan sa bawat sandali. Ito ang Katok with Ricky Ducas. Healer of souls, community hero, and a voice for the voiceless. From international wards to the heart of the City of Pines, he is redefining mental health advocacy in the Philippines. A multi-awarded nurse, founder of Anxiety and Depression Support Group Baguio, and your partner in mental wellness. Let us all welcome Dr. Ricky Balikdang Ducas Jr. Yes! Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, Luzon, Visayas, Mindanao at of course dito sa Baguio Cordillera ng Bagarabican na kayo amin. Ayan, welcome po sa ating Katok segment bago po mag Holy Week. Ayan, bago mag Holy Week special. And syempre, ayan, pag-uusapan natin ang pinaka-importanting topic ngayon. Of course, ang kidney care. At syempre, may mga special tayong mga kasama ngayong gabi para po samahan ako at pag-usapan natin itong usapin na ito na kung saan ayan na, tumataas ang numero ng mga taong nagkakaroon ng kidney failure or sakit sa bato. Ayan. Okay, kaya ngayon mga katok, okay, bago ang lahat, yan. And of course, eto, pag-usapan muna natin mga shoutout natin. O, matagal nyo akong hindi nakasama dahil sa nagkasakit nga po tayo. Kaya replay yung last na episode natin. Pero ito, shoutout, no? Ayan, sa mga driver na may malasakit pa na kahit sa kagitnaan ng krisis na kinakaharap natin at alam niyang lugi siya, no? At walang mauuwi sa pamilya, meron pa rin siyang puso para magsilbi sa mga riders natin, mas lalo na sa mga estudyante. Saludo po ako sa inyo. Ayan, sa mga tsuper, driver, apo, nga, Kakaro dito Ciudad de Baguio, maraming salamat at hindi nyo pinapabayaan ng mga commuters natin sa gitna ng krisis na alam namin na wala naman kayong kikitahin, nandyan pa rin kayo at nagbibigay serbisyo. Malaking bagay po yon sa syudad. And of course, shout out din sa mga kapulisan natin dyan sa BCPO. Maraming salamat din sa serbisyo nyo. Nakita ko po, umuapaw po ang tulong ng kapulisan sa mga nandoon sa kalsada na nag-aantay at walang masakyan. No, nakita niyo yun yung challenge natin ngayon. Kaya nga sabi natin sa mental health, hindi mo pwedeng i-compare yung generation before at ngayon. Kasi yung generation before, hindi nga nila naranasan to, di ba? Oo, pagpunta mo pa lang sa trabaho, may stress ka na. Hindi naman ganun noon. Kaya it's unfair, no, to judge, to compare the generations now and before. Mas lalo pag parenting ang pinag-uusapan. Kasi nga iba ng stress level ngayon, no? And of course, shout out din, no, sa mga kasamahan natin na government employee, no, na tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong, no, despite of at pagpasok, no, kahit na alam niyo na dumadaan tayo at ang bansa natin ng krisis, no, at tinutupad din natin yung bagong work schedule natin, no, na 4-day work week, no, na hanggang 6 to 7 6 to tama ba ako? Ano ba akong oras pumapasok? 7 to 6 pala, baligtad. 7 to 6 a day. Ayan. Oo, 'di ba? So kaya naman shout out din. Ay, ang dami kaagad. Ayan. Kay Miss yan, yung mga nanonood sa atin, no, Ma'am AJ. Tita ko. No, dyan sa Pangasinan. Ayan, of course, watching from Finland. Oy, hala, pag Finland pinag-usapan, ang sarap ng chocolate, no?
Sir Jim Abuan, thank you. Ayan, shout out natin, batiin natin mamaya yung mga viewers natin. Share, like, and subscribe po tayo, ha? Ayan, share nyo po ang ating Katoks episode ngayong araw ng Lunes. Ayan, araw ng Lunes, bago maghuling araw ng March. Or, panay-panay ang graduation din ngayon, no? Shout out sa mga graduate, no? Sa mga graduate at sa mga hindi gagraduate, kaya nga may kalendaryo, may susunod pang klase. May next pa. Ganun naman talaga ang buhay, no? Pag sa mental health, no, may bukas pa. Pag hindi tapos, may bukas pa ulit. Pag hindi tapos, may bukas pa. Ganun lang, no? Ganun lang, no? Harapin and enjoy what is now, no? Para hindi sayang yung oras. Okay? Ayan. Okay. Ito, malapit ang usapin na ito sa akin, no? Sa, ang tawag nito, malapit ito na usapin dahil may mga pinsan po ako, no? 5 po sila sa pamilya. Tapos ngayon, 2 na lang silang natira. Okay? Yung isa nasa end stage na tinatawag, no, ng kidney disease. Ayan. Yung isa po ang wala at hindi na diagnose. The rest po ng mga kapatid niya nawala na po at namatay dahil sa sakit na ito. Ayan. Pag-usapan natin kasi pabata ng pabata ngayon, no, ang nagkakaroon ng chronic kidney disease. At ang maganda, makakasama natin ngayong gabi ang isa sa advocate at talaga naman, no, na galing sa puso at hindi lang sa puso kundi galing sa experience niya, ang i-share niya ngayong gabi na episode natin about kidney or caring for your kidney. At the same time, ano yung journey niya or pinagdaanan niya papunta dito sa healing process, or kung hindi man healing, at least, no, nasa stage na kung saan may pagtanggap. Okay? Kung may pagtanggap, may magagawa. Ganun siya. Kaya tingnan natin mamaya, marami tayong aral, no, na matututunan. Mamaya, ipapakilala ko sa kanya. Ayan, going back, yan, kaya malapit to sa aking puso kasi ako po ang alam mo yun, yung may mga religion pala na ayaw talagang dialysis, no? At nang dahil dyan, hinarap ko sila, and in-explain ko. Kaya, alam mo yon, itong mga religion, minsan, ang hirap din kalabanin, no? Pagdating pag ganitong sakit. Pero, hindi naman, mas pinaintindi ko sa kanila na kung saan sinabi ko talaga kung magsasalita ang Diyos sa inyo, siguro babatukan kayo. Yun talagang statement ko noon. Kaya yung isa na tuloy na nagda-dialysis at hanggang ngayon 10 years na siyang nagda-dialysis, buhay pa siya. O, di ba? Kasi may pag-asa naman dito sa sakit na ito. However, sabi nga natin, meron ng mga nagda-dialysis dahil sa sakit na ito. But if we can prevent it, it's prevention still is better than cure. Okay? Kaya ngayon, pag-usapan natin, the fact na pinag-uusapan natin, no, para at least makarelate, magkaroon ng support group, yung mga iba naman nakaka-start pa lang magpa-dialysis or na-diagnose. So, malay natin, kaya i-share ninyo itong usapin natin kasi napakagandang usapin ito at napapanahon, no? Kasi nga ngayon month na ito is Kidney Care Month, no? Kaya kailangan nating pag-usapan din kung ano nga ba tong kidney, anong pwede nating gawin. Okay? We are proud of you, your Dialysis PH Support Group Incorporated family. Wow! From Vince Ray Mac, ayan. Hello po. Ma'am Mia Luz. Ay, pinsan ko si Mia Luz. Daddy Bakungan, CKD stage 4. OC. Ayan, pinsan ko. Pinsan ko yun, ha? Tatay niya. CKD stage 4. Kaya, share ninyo. Ito yung community natin, no? Ito yung health community natin, no? Pag-usapan natin. And syempre, kung may gusto kayong i-share, ayan, i-share niyo din yung experience nyo. Hello, Maribel Lumibaw. Shout out from Iceland. Hello, Ma'am Cecil. Wow, daming fans ni Ma'am Cecil. Ayan. Pa-shout out po sa mga tropang Samgyup. Ay talaga, may Samgyup dyan sa Finland. Di ba siya yung nagsabing Finland, si Sir Jim Abuan? Ang dami niyang pa-shoutout. Siguro si Ma'am Cecil mag-shoutout nito mamaya, ha? Mga dialysis patient po lahat. Ay, talaga ba? Sige, sir, mamaya. I-shoutout natin sila, no? So, yan. Yung mga nanonood ng mga dialysis patient din, no? Yeah, you can comment, no? You can
give us any inspiring words from your experiences and everything. Ayan. So, ayan yung mga shoutout natin. Ngayon, mamaya babasahin natin yung mga comment and sasabihin natin kung sino-sino yung mga nanonood sa atin ngayon. Okay. Okay, so ngayon, maraming salamat. Ito na, real talk na tayo. Pag-usapan na natin ang ating topic ngayong gabi. Para naman, ayan, makilala po ng lahat kung sino ang guest natin, panoorin nyo to. Our guest is a true symbol of resilience and grace. Isang proud Igorota from Baguio City. She has been a dialysis patient, pero hindi ito naging hadlang upang maging boses ng marami. She is a passionate advocate for kidney health, mental health, and persons with disabilities rights. Kasalukuyan siyang nagsisilbi bilang president ng PWD Association sa Asin Road at siya rin ang founder ng Baguio Dialysis Patients Organization. Parte din siya ng Kidney Health Advocates Network of Dialysis Philippines. Hindi lang siya sa serbisyo publiko nagniningning. She is also a queen. Nanalo siya bilang Mrs. Global Beauty 2019 at siya ang ating kasalukuyang Miss National Disability Rights Week 2025. Isang advocate at inspirasyon sa ating lahat. Let's all welcome Miss Cecil Bayanes. Yes, mga katok, isang proud Igorota and kasalukuyang Miss NDRW 2025 at founder ng Baguio Dialysis Patients Organization. Ibabahagi niya ang kanyang journey bilang isang dialysis patient at advocate. Once again, please welcome sa inyong tahanan at sa inyong screen, Miss Cecil Bayanes. Hi, mabati po. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng viewers dyan sa Facebook and sa channel na ito. Hello po sa inyong lahat. Hi. Good evening. Ang dami mong fan, no? O, diba? In fairness, ang daming fan ni ma'am. O, mamaya, ang dami mong babatiin. Hi, ma'am. Ma'am Cecil, ilang years na po kayong dialysis patient? Okay, 5 years na po akong dialysis patient. Pero nauna po muna akong naging hemodialysis for 4 years. And Pag sinabing hemodialysis, ma'am, ano pong ibig sabihin nito? ang hemodialysis po kasi ginagawa siya 2 to 3 times a week. And ang ginagawa, yun po, kailangan mong pumunta sa dialysis center para mag-dialysis. And yung procedure nun, ikakabit ka sa machine, hahatakin ng machine yung dugo mo, lilinisan niya sa dialyzer, babalik sa'yo, 4 hours per session yun. 4 hours Per per session, session. So, yes. 4 hours ka nakakabit sa makina. Yes, 4 hours ka nakaupo. Okay. So, hemo, the word itself, hemo is blood. Yes. No, and dialysis is the machine and the process na gagawin niya para malinisan yung mga toxins through the machine. Then after that, 4 years po kayong hemodialysis patient. And then nag-shift po ako sa peritoneal. Ayun. Okay. Paano po yung peritoneal, ma'am? Ang peritoneal naman po, ginagawa siya 4 times a day. 4 times a day naman Yes. to. Eto, maraming hindi naniniwala, magugulat, nagagalit pa nga. Paano 4 times a day? Pero 4 times a day po talaga ang peritoneal dialysis, CAPD na PD dialysis. Okay. So, eto ginagawa naman siya sa bahay and walang involved na dugo. So, meron lang akong ipapasok na dialysate sa aking peritoneal cavity. Dialysate is yung solution. Yes, yung solution. Okay. Ipapasok ko siya sa aking peritoneal cavity. It will stay there for 6 hours. Then after 6 hours, i-drain ko siya. And then papalitan ko na naman ng bagong solution. So, ganun lang siya yung procedure. And 30 minutes per session lang din siya gawin. Mabilis lang. Mas mabilis siya. Yes. O, anong pagkakaiba po sa hemodialysis aside from hemo is for the blood and peritoneal is the chan? Oo. Ano bang difference when it comes to, siguro sabihin natin, effectivity para sa inyo, ha? Oo. At the same time, comfortability or any other? Para sa akin, mas comfortable ako at mas maganda yung pakiramdam ko sa peritoneal. Pero depende kasi din sa mga pasyente na magta-try ng hemo or PD. Pero in my experience, para sa akin, mas okay ang PD sa akin. Ang peritoneal dialysis. Yes Oo. And maganda kasi, bahay lang kasi siya ginagawa. Oh. Very convenient. 'Di ba? Hindi ka na pupunta doon sa hospital. Oo. Ma'am, walk us through paano po kayo na-diagnose as CKD patient? Oo. Can you go us back kung okay lang po, no? Okay. Pag-usapan natin. Oo.
Actually, mahabang istorya kung babalikan mo yung history paanong nag-fail ang kidneys ko. Let's start sa father ko. Yung father ko, dialysis patient din. Okay. So, may kapatid din siyang CKD. So, it runs in my father's side. Sa mother ako lumaki, and my mother is a very health conscious na tao. Kaya lumaki din naman ako sa isang health conscious na environment. Okay. So, pero bata pa lang talaga ako. I have signs already of kidney pain. Na parang ang sagot lang lagi pag may masakit. Water, inom ka ng tubig, ganun lang. Kasi napakalaki tayo no. Na nung bata tayo, pag masakit ang ulo, water. Oo, masakit ang tiyan, tubig. Tubig, ganun. oo. So, ganun ka lang, tubig lang. Siguro tumagal lang din talaga yung kidney ko dahil health conscious nga yung nanay ko. Okay, oo. And then, nung adult na ako, I have recurrent UTIs. Okay. Ngayon, yung UTI na yon, umakyat siya sa kidneys ko. One of my mistake kasi, dinaan ko sa tubig-tubig lang. Okay, oo. Daan sa tsaa-tsaa, juice, buko juice. Which is, dapat pala, talagang nag-antibiotic ako. Though nag-antibiotic naman ako, kaya lang kasi feeling ko hindi gumagana. So sabi ko, i-try ko na lang yung water therapy, baka doon gumana. Buko juice na lang, baka doon gumana. Oo, kasi marami akong nami-meet, no, na kung saan pag nag-UTI sila, o napagod sila sa kaka-antibiotic. O tanggapin natin na yun ang katotohanan, no? Na may napapagod talaga and na-experience mo din pala siya. Totoo naman, no? Nakakatagod kuminom ng pill every now and then. No? Tapos ngayon, magbabago pa yung dosage mo. Depende yan sa urinalysis mo. So may ganun pa rin pala kayo na experience. Then okay, ma'am? Oo. So, yun, bumalik na naman yung mga symptoms and then nung pumunta na ako sa OB, pina-urine culture niya ako. And nakita sa urine culture, umakyat na yung infection nga sa kidneys ko. Kaya nahirapan ng tanggalin ng bastang antibiotic. Tapos, mayroon na pala akong antibiotic resistance. So, yung at least dun sa urine culture, nakita kong anong klaseng antibiotic dapat kong inumin. Okay. So, umokay naman siya, nagamot naman yung infection, but the damage is done. So, May damage nandoon na yung kidneys. Oo. Yun. Tapos, ang mali ko na naman, nag-overworking. I have this project with hindi ko nasasabihin ko anong channel. 3 days project, wala kaming tulog, wala kaming tamang pahinga, kain. So production ka din? Yes, Okay. before. Tapos talagang puyatan. Okay. After nung 3 days Oo. na walang tulugan at pahinga, ang sakit na ng kidneys ko. Paano malalaman na masakit yung kidney? Sobrang ngawit dito yun, ko. Dito. Lower back pain, no? Lower back pain. Yes, Tapos yung oo. ihi ko mabula. Okay. And dark reddish brown na, maitim na, parang Tea-colored urine ang tawag natin, no? tea-colored urine. Para Oo. siyang ano na, Tsaa. tsaa, pero darker. Oh, darker pa sa Oo, tsaa. parang Okay. coke na eh. Talaga? Parang pa-coke na. O parang feeling mo, Nakakatakot. dugo yung kwan. Oo. So, pinakita ko sa nurse kong ate, ay nako, magpa-doktor ka na. Kaya dun pa lang ako nagpa-doktor. And then, according sa doctor, I have acute kidney injury. Okay, so ibig sabihin, may damage talaga na trauma yung Yes kidney. po. And slightly, parang konting above the normal yung creatinine ko noon. 150 plus yung creatinine ko. Okay. So, nadaan naman sa diet, gamot, and everything. Okay naman. Control naman. Nagkapag-pageant pa nga. Nagpa-pageant ka? Yun yung kasama ko si Sir Abby. Ay, talaga? Oo. And then, ayun, nagbuntis ako. And then, I got pregnant. Oh, see? May biyaya pa pala. And then, nung I got pregnant, lumala. Lahat na kasi ng nga, symptoms lumabas na. mas grumabe. And Oo. then, yung... Kasi nga, alam ang pagbubuntis hindi rin madali kasi tataas ang BP. Tandaan nyo ha, pag tumataas ang BP, naapektuhan din ang kidney. Yan, magkapatid yan. So kapag stress ka, no, tataas ang BP mo, tapos hindi ka pa nagme-maintenance, malamang sa malamang apektado na din ang kidneys mo. Tama ba, ma'am? Yes po. Oo. Yun, yung pregnancy lumala kasi yung blood pressure ko noon umaabot na ng 200. Oh, see? 200. Nag-pre-eclampsia na ako. Eclampsia ka na. Oo. So, nung tinakbo ako sa ER, 6 months na yung tiyan ko noon. Okay. Sabi ng doktor, nag-fail na yung kidneys mo. Kailangan mong ma-emergency dialysis. Oh. And we cannot promise yung safety ng pinagbubuntis ng baby, mo. oo. Iyak talaga ako. Parang wala akong choice.
Kasi 6 And- months na, no? Oo. And then, so, ayun. Nilagyan na nila ako ng catheter sa leeg Mhm. for emergency dialysis kasi nag-acidosis na daw yung dugo ko. Yes, oo. Mataas ng potassium, mataas na Okay. yung toxins, creatinine, umaakit, and everything. Abnormal na yung laboratories ko. So, yun, emergency dialysis. First time ko ma-dialysis, 2 hours pa lang eh. Okay. Okay, So, emergency, 2 hours. 2 hours pa lang. Okay. And then, yung sumunod, Buntis ka nun, ha? buntis po ako. Okay. 6 months pregnant. Aha. Actually, ang tagal ko sa ospital. Buwan ako sa ospital. Inantay nilang talaga? mag 7 months yung tiyan ko. So, in short, so kwan ka din pala, ang tawag na CS ka. Yes, siniis nila ako kasi hindi na daw talaga okay. Oo. 50-50 na rin ako noon eh. Delikado na daw talaga. Oo. Anytime, pwede ako ma-stroke, ma-cardiac arrest kasi hindi na okay. Mm-mm. Yung pregnancy ko lalong nagpapalala sa sitwasyon ko. Yes. Kasi totally failed na yung kidneys. So, So, pang ilang anak mo yan, ma'am? pang-apat po. Tingnan mo, sa mga manonood, may anak na si ma'am. Hindi ko nga alam na may, pang ilan mo, ma'am? Pang-4. Talaga? Yes, Oh! pang-4. All boys. Oy, see, tignan mo. Ilang taon na po ngayon yung pinagbubuntis yung time na nagkaroon kayo ng emergency dialysis? Unfortunately po, after 2 days namatay din po siya. Pumanaw siya. Oo nga, kasi nga sa stress and the trauma din na kuwan. Okay, sorry to hear that. Oo. That was how many years ago, ma'am? 5 years ago, 2021. 5 years ago. So, ibig sabihin 5 years ka na rin nagda-dialysis. Yes Okay. So, after that, tinuloy-tuloy mo na yung dialysis after Yes. delivery. Yes, tuloy-tuloy na po yun. Tuloy-tuloy na rin po yung pag-deteriorate na health ko noon. Umabot sa time na butot balat na lang ako noon. As in, Talaga? bedridden na ako. Oo nga. Hindi na ako Kasi- nagsasalita. Yung time na yon, kumusta yung mental health mo? Paano mo, you had a loss, you experienced the loss, you experienced the pain, you experienced the, sabihin na natin, life and death situation. So, can you share, ma'am, what made you, stronger than what is expected? Actually, sobra akong na-depress. Sabi ko, namatay na yung health ko, namatay pa yung anak ko. Ano pang sense? Oo nga. Parang, Oo. ganito na lang ba ako? Bedridden na lang ako? Alagain na lang ako? Ayokong maging pabigat sa family ko that time. Mm-mm. Iyak ako. Ayokong maging pabigat. Kasi, kung babalik, sorry. It's okay. I get emotional lagi if naaalala ko Tissue yung natin, time Juan. na Ayun. Sige. I get emotional pag naalala ko yung time na talagang bedridden ako. I was so hopeless, helpless. As in para naka-diaper ka, sinusubuan ka, hindi ako makapagsalita. Hindi ko rin makita ng maayos yung tao sa paligid ko kasi parang mabubulag na ako noon. Dahil nagsitputukan yung maliliit na ugat sa mata ko dahil sa sobrang taas na blood BP mo, pressure. Oo. Tapos yun, alam mo, nagpapasalamat lang din po talaga ako dahil sa asawa ko, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga supporters. Kasi, salamat talaga dahil pinagdadasal nila ako. They sent messages for me. Nagpapadali sila ng cake, ng tulong, lahat ng prayers. Umaabot sa akin. And yun po yung nagpapalakas sa akin. Iyak ako. Nagpapasalamat talaga ako. And salamat sa asawa ko na hindi ako sinukuan din talaga. Alam mo yung pangit na ako sa sarili ko dahil mukha na akong zombie that time. Palat na lang talagang umiitim na rin ako that time. Umiitim na talaga ako. And then, yung asawa ko andun, I love you. Ang ganda pa rin ng asawa ko, nagaganon. So, malaking tulong talaga yung support system ko. My nurses, doctors, family, and everyone. And yun yung nakapagpatibay sa akin. With the grace of the Lord din talaga. Lumaban ka. Lumaban na rin ako. Kasi pinaglalaban ako ng pamilya ko. Diba? Kaya lumaban na rin ako. Totoo yan. Kahit no? parang pagod ako. Alam niyo, yung prayers ko that time, Lord, kunin niyo na ako. Pagod na ako. Ganun po yung prayers ko nun. Niyak ako kasi minsan kapag pagod na din ako, masasabi mo na, okay na ako. Parang ganun, no? Pero, parang unfair din sabihin na
pagod na ako kapag may lumalaban pa para sa iyo na ibang tao. Tama po. Yeah, oo. Kaya parang option mo lang at that time is lumaban, tuloy lang. Oo, kakayanin. And then, kaya din siguro pinush ko maging advocate dito sa mag-advocate Oo. mag-advocate ng about sa chronic kidney disease, about mental health and everything. Kasi maraming nabibigyan ko ng liwanag ba. May nagme-message sa akin na alam mo dahil sa'yo lumalaban ako, dahil sa'yo Wow. nagkaroon Diba? ako ng pag-asa. Oo. And nagkaroon ako ng another purpose in life. May purpose, pakiramdam ko, may purpose pa pala ako sa buhay. Pwede pala ako maging ilaw para sa iba na nasa dilim. Na-realize ko, kaya parang sila yung mga supporters na mga naniniwala sa akin, mga followers ko. Sila din yung hugutan ko ng lakas eh. Diba? Aside from my family. Oo. Na in times na akala mo you're fighting alone, no? Yung nararamdaman mo meron din palang mga tao na lumalaban din na ilang years pang lumaban kaysa sa'yo, napakagandang pakiramdam yon na sila din ang pinanghuhugutan mo ng, ng inspiration and hope, no? Para ipagpatuloy yung pagiging advocacy. So, dyan nag-start na kung saan you talk about mental health, you talk about you're advocating on kidney care. Tama po ba? Yes po. And meron din po kasi kaming support group sa Yun. Facebook Oh. for dialysis patient. Ang pangalan ng aming support group page is Dialysis PH. So, marami na rin po mga dialysis patient. Ikaw na nagtatag nandoon. nito? Ikaw nagtatag nitong Dialysis PH? Hindi ako admin doon, pero nag-member din ako doon. Member ka doon. Nung time na yun. Yes, naghahanap ako ng support group kasi wala akong alam kung ano bang dialysis, ano bang chronic kidney disease. So, nag-join ako sa Dialysis PH para may makaramdaman ko din na may mga kasama akong Okay. support. Yun. So, ang laki din ng tulong sa inyo ng support group, no? Yes. So ngayon, ano pong ginagawa nyo ngayon para sa pagiging advocate nyo ng kidney care? Actually, meron kaming tinatawag na Project CAN. Project CAN. Oo. Ano yung Project CAN? Yung CAN po is Kidney Health Advocate Network. Grupo ng mga dialysis CHAN. KHAN. KHAN. Project CAN. Kidney Health Advocate Network. Para saan po tong Project CAN na ito? Okay, ang project na ito ay tungkol po sa share ng awareness about chronic kidney disease, about dialysis, Sino pong health for nagtatag you. nito? Marami silang admin dito. Ang marami. pinaka-admin Oo. kasi noon is si Dialysis PH group din. Yes, yung mga okay. admins din doon, sila po yung nag-start ng project na yan. So, alam niyo yung mga vloggers, mga content creator dito ay Yes. mga dialysis patient po lahat. Talaga. Yes. So, ang tong project ka na ito, makikita mo, dito lahat nila pinapalabas yung mga day-to-day activities nila when it comes to battling their condition, tama? Everything about awareness. Everything about awareness. Ano natutunan mo na sinasabi mo kapag nabibigyan ka ng opportunity to go to the community na awareness, sa awareness part? Pinaka natutunan ko, health is wealth, love your kidneys, at lumaban ka pa. Health is wealth, love your kidneys at lumaban. Yan ang galing sa kanila, no? Ayan, yan yung Project CAN. Pumupunta kayo sa iba't ibang lugar din. Actually, sa Manila ang meeting place. Pag may talaga? meeting. Pero as of now, sa Zoom lang ako, online ako. Punta na lang ako pag graduation Graduation na. nung Project. Paano yung graduation? Kasi yung Project CAN, para kaming students na nag-aaral how to vlog, how to create a content. I see. Yes, para maganda yung pag-share namin ng awareness ba. Kahit pa paano alam namin. Pag-aralan Yes. din. So, mastering your craft. Yes. Maganda yun sa mental health, ha?
learning a lot of for yourself also, no, learning, as we grow old, we're learning. And ngayon, minamaster niyo yung papaano, or tinuturuan kayo kung paano mag-vlog, paano gumawa ng Mojo. Oo, naging Mojo mobile journalist na rin kayo, no, at the same time vlogger, then vlog niyo para maganda din yung presentation ninyo sa kwan. Then pag graduation, kaya may graduation pala. Yes. Kapag nakumpleto mo yung module siguro. Tama? Yes. So, nag-vlog ka din, ma'am? Yes po. Ay, talaga? Ilang years ka ng vlogger? Actually, kakastart ko lang this January. This January? Yes. Kumusta pagiging vlog? Enjoy naman. Pag-vlog, sorry. Yeah, the first time I uploaded my video, naka-million views kaagad ako. Talaga? Kaya sabi ko, dapat ituloy-tuloy ko na pala ito. Kaya, ayun, natuwa ako, tinuloy-tuloy ko na yung pagko-content create. Oo. Alam mo kasi nung naging advocate ako, hindi pa uso ang vlogging noon. Oo. Alam mo, siguro nung nauso na yung vlog, hindi na, parang sabi ko, hindi na. Kasi sa akin noon, pinipick up ng media, ng national media. Kung maalala niyo yung mga taong grasa dyan na ni-rescue ko, na binalik natin sa community nila. Ayan, that is our advocacy, and up until now we're doing it. Kaso nga lang sinasabi na i-vlog mo, no, I cannot, hindi ko kayang mag-vlog na, alam mo yun, nag-rescue ng pasyente, hindi ko alam paano i-vlog. Kaya ginawa ko tong channel na ito, no, para mas mabilis yung mga tao na maka-access sa healthcare, no, support group. Yan, pinaka number 1 support group. Pag-usapan. Then of course, healthcare access, mga doktor, pwede magtanong ng libre. Oo. Then of course, line agencies. Ganun din na siya nag-start. So yan. So vlogging is one way of your, sabihin na natin, coping, no? Or distressing. Totoo po yan. So naaaliw ka sa mga comment nila. Yes. Ay, dami mga, kaya pala ang dami mong fan. Ayan, sinusupport ka nila. Halam, ang dami mong iba-backgrade, ma'am. Oo nga. Try natin mag-shoutout muna, then mamaya po balikan natin si Ma'am Cecil, no? Ayan, kay Sir Vince Raymac, pa-shoutout po from Japan. Seryoso ba to? ay, of course, sa kababata ko, Randolph Javier, hello, kabsat, greetings from San Luis Village. Diba? Ayan, kay Sir Jim Abuan, pa-shoutout sa mga tropang manok, Jintan and Lucaret Roll. Ayan. And of course, kanina, ito ma'am, basahin mo yung mga pa-shoutout ni Sir Jim. Ayan, sa Sotang Samgyup. Ayan, Tengkoys, Alona Bazar Lailo, Karen Velasco Dumaol, Dumaual, Analiza Alcantara, Carlin Gomez, ayan, Honalyn Rivera, Jen Castrens, ayan, Irene Eleuterio, ayokong sabihin yung pangalan niya, yung isa, Jamie, James Emil, Paps Junpyong, and Jester Emmanuel Lora. Ayan. Maribel Lumibaw, hi ma'am. Shout out from Iceland. Hello ma'am Cecil. Ayan. Ay, ang lalayo nila ha. Okay. And of course, kay Ma'am Jean Tan, hello. Ayan. Then, di nag-aalaga ng hayop yan si Lor. Sino? Hindi na nag-aalaga ng hayop. Paano hindi nag-aalaga? Ayan, Ma'am Cecil naman yarn. Ayan, from Sir Reynaldo Abacan. Kay Sir Vince Raymac, we are proud of you, Ma'am Cecil Bayanes. Ayan. Vince Raymac, yun. Jellica Ann Cruz, Suyat. Hello, Ma'am Cecil. Shoutout po from Cannes. Oy, ang dami mong kwan ha. Kakasama sa Cannes. Oo. Baka magiging Cannes Festival na kayo. Sa susunod. Ang ganda talaga ni Ma'am Cecil. Diba? Heart. Ang swerte niyo kapag kidney transfer kasi may twin sister. May twin sister ka? Yes, I have a twin sister. Talaga? Wait lang. Ito na mention nila. How is the possibility of having your donation or kidney transplant? Actually, last year, nag-process na po ako ng kidney transplant. But unfortunately, hindi ko na itutuloy. Dahil? Kasi, according to my laboratories, mataas yung antibodies, yung PRA lab result ko. So, yung antibodies ko, it's too high. So much. Yun nga, sayang. Sobrang taas, hindi siya pasado sa PhilHealth. So, hindi siya i-cover ng PhilHealth kasi sobrang taas. Tapos, dahil sa sobrang taas, kahit kambal ko pa ang mag-donate, mataas yung chance na ma-reject yung bagong kidney.
Oo. Take note ha, sa mga manonood natin, hindi alam, antibodies, no? Imaginein mo na lang yung isang foreign object, i-detect niya na yung organ na ilalagay mo, kahit match sila, kung mataas pa rin yan, i-detect niya pa rin as foreign object yan. Papatayin niya yung bagong kidney na ilalagay. Oo. Kaya hindi pa, for now siguro, for now. Actually, sabi ng doktor ko Oo. sa NKTI, Oo. pwede ako magpa-plasmapheresis. Ayun. Kaya lang, Mhm. kahit ang plasmapheresis kasi, for example, ngayon ka magpa-plasmapheresis, Okay. for the whole month lang mababagsak yung antibodies, but the next month, Ganun aakyat ulit. ulit. Ganun ulit. Hindi, So, hindi siya pa yung nakaka-recover. permanent. Mm-mm. Oh. And alam nyo ba kung bakit mataas yung antibodies ko? It's Mm-mm. because maraming beses akong nagpa-blood transfusion. Yun ang side effect naman ng blood transfusion. Pag lagi ka nagpa-blood transfusion, ilang beses akong nagpa-blood transfusion? More than 10. So I cannot count it already. Dahil laging bagsak ang hemoglobin ko noon. So, doon na-create yung mga antibodies. Tapos nag-pregnant pa kasi ako noon. Doon baka na-reject, no? May possibility. Hindi ba sinabi? Oo. Wala, nag-isip lang ako, ha? Pero, yeah, off the air. Kaya pala. Oo. Pero at least, no, nakakapag-cope tayo sa Yes. peritoneal, no? Ayan. Yes, Dialysis PH Support Group candidate po si Ma'am. Candidate. Ma'am Cecil. Ayan, Project Can. Yes, we hope we can collab po mental health dialysis. Sure. Yeah. Okay, ganito, no? I am very willing to talk more about mental health in your group, to train a lot of you on how to, on how to conduct talks on mental health. I can do that for you, to train a lot of mental health advocates and PFAers, mental health first aiders, no? Basta, yeah, you let us know, then I will give time to you and we can train you. Let's have collab. Yes, kasi ang mental health, pag dialysis patient ka or pag may chronic kidney disease ka, Oo. hindi lang physical ang problem mo. Totoo yan. Pati yung mental health mo talaga Yes, kasama oo. yun talaga Yeah. Maraming mga dialysis patient na depressed, nagkaka-anxiety, and magandang pag-usapan ng mental health. Correct. And alam mo, Miss Cecil, may one time, tinawag din ako ng mga cancer warriors. Akala ko kaya ko. Nung pagharap ko, hindi na ako nakapagsalita kasi ano sasabihin ko? Ito sila na yung pinakamalakas na tingin ko ng mga tao. 'Di ba? So, siguro ngayon, mas alam ko na kung papaano din kapag dito naman sa Kidney Warriors. Ano pa tawag doon? Oo. Dialysis or CKD Warriors. CKD Warriors natin. No, baka mas kaya ko nang i-manage when it comes to training. Ayan. Kaya, challenge din yan sa akin. Maganda po yan na idea, Sir Vince Raymack. Okay, sabi niya dito, more blessings to come, sis she. Stay strong, from Alona Lilo. And of course, kay Sir Vince Raymack, thank you so much. We hope we have po Legacy of Hope Project. Ayan. Kaya nga sabi ko, alam mo ngayon yung search ng outstanding citizen ng Baguio, kung saan ako ang pinakabata na awardee. Baka pwede ka. Kayo. Why not? I can sign your ikuan mo yung SOCOB, sabihin ko ay Abby. Actually, right now, ako ang president naman ng Asin Road PWD Association. Kay Sir Sam din yan, Yes. no? So, hawak ko yung PWDs ng buong Asin Road. And, may mga activities din. Yes, marami kaming activity. Ayan, Talagang for the PWDs naman. Kasi ang mga dialysis patient, PWDs yung mga yan eh. Kumusta naman ang support ng government? Okay naman po. Medyo mahirap magsalita. Hindi, Pero okay lang naman. kasi dito man real talk dito Actually, the past last year okay. Pero Oo. ngayon kasi medyo Balita ko naubusan ko yung mga gamot. Mm-mm. Diyos ko. Procurement natin. Para ang hirap mag-request. Ganun. Oo, kasi alam mo yan yung baguhin natin sa government, yung Yes. procurement. Yes. Oo, kasi alam mo yon, kahit sabihin natin may mga gamot, tapos maya pagpunta mo wala pala yung sa totoong buhay. Diyos ko Lord, no? Kaya hindi naman siguro kailan lang na-discover ang CKD, di ba?
at saka yung mga gamot. So baka naman mas maganda yung magiging strategic planning natin sa procurement mas lalo sa mga gamot para hindi po tayo naubusan ng gamot. Yung PhilHealth assistance okay naman. Okay naman po yung Oo. PhilHealth, pero ang request lang sa talaga ng mga dialysis patients, sana i-include na talaga lahat. Oo. Lahat na ng maintenance namin, kailangan namin. Mm-mm. Kasi sobrang magastos talaga. Buti na lang may Oo. DSWD. Yan, oo. Buti May na mga lang, ibang line agencies. Oo, may guarantee letter. Oo. Wala yung mga yun, naku. Totoo, no? Baka antayin mo na lang yung Diba? oras mo. Totoo yan. Kasi no? grabe ang hirap. Mm. Putas ang bulsa mo, isang gamot pa lang. Oo. Kaya may ginawa noon na isang NGO na kung saan nag-conduct sila ng study regarding sa ang tawag nun, non-communicable disease, no? And isa yan sa CKD na tinignan nila kung paano yung support system na or yung support na natatanggap ng mga CKD clients natin. And it turned out na medyo mababang ha. Kaya kailangan ng improvement talaga when it comes to financing, no? Oo. And of course, sa gamot, no? Oo. Ayan. So, ano pa yung nakikita nyong challenges ngayon ng mga CKD clients when it comes to mga services, when it comes to mga, ano yung mga challenges kaya? Number Actually, one of the issues na usap-usapan sa mga dialysis patient is sana yung dialyzer, one use na lang. Paano? one use na lang. Single use na. Single use. Kasi Oo. ngayon, ang ginagawa nila sa mga dialyzer, Mm-mm. paulit-ulit ginagamit. Okay. Up to 5 to 8. Yes. May 8 pa nga po. Talaga? Opo. Uy, tama naman, no? Dati nga 10. Okay naman. Dati 10. Oo. Siguro naman accessible na ang dialyzer ngayon. Yun nga po, sana gawin at least 1:1 na. One patient is to one. At least gawin ng 3, kahit 3 man lang. Oo. Pero Pwede din. the best pa rin yung 1 use. Oo naman, kasi single use naman talaga yan. Oo. Yun nga po, sa Amerika meron. Oo. Pero dito sa Philippines, at least nasabi natin, no? kasi di ba ang laki ng pera ng PhilHealth? Oo, di ba? Di ba nga may nakuha si... Di ba may na-transfer? Oo, tapos binalik daw. Oo. Eh, ang laking pera nun. Pwedeng, Diba? di ba, papakinabangan pa ng pasyente yun. Oo. Kasi ganito yan, no? Sana mas marami pa yung mga program implementation when it comes to prevention Tama po. para hindi tayo mag-focus sa curative aspect. Pero sana maramdaman din. Hindi natin nararamdaman. True Tama ba? po, true. Real talk lang. Mm-mm. Diba? Naramdaman niyo ba? Hindi nga po alam ng mga tao, ano ba talaga yung full benefit ng PhilHealth? Oo. Hindi nila alam, ano din ba yung yakap? Mm-mm. Ano yung buong benepisyo niyan? At saka kung As ano in- man ang program din ng ibang sangay ng Mm-mm. gobyerno Hindi rin when yun- it comes to health. Ano yung mga preventive? O meron bang kidney care? Sige. Meron ba? Actually, wala din akong alam na actually kaya nga maganda yung mga ginagawa ng mga nag-a-advocate ng CKD awareness eh. 'Di ba? Kasi dito sa syempre puro internet na mga Oo. tao. Doon na natututo ang mga tao. Pero yung mismong gobyerno sana ang Oo, medyo siya dapat ang naging assertive. medyo sila. Nare-recognize naman na number 1 ng CKD ngayon, no? Dumarami at pabata ng pabata. Huwag nating i-deny kasi sa KMJS episode, lumabas yan. 'Di ba? KMJS episode. Pero tandaan din nyo sa mga viewers dyan, lalo na yung planong magbuntis or buntis, ang kidney health ay nag-uumpisa sa pregnancy. Ayun. Oh. Pregnancy, dyan nag-uumpisa ang health ng Tandaan niyo yan. kidney. Kaya maraming pinapanganak din na may kidney problems Mhm. kasi doon pa lang sa pregnancy, hindi na healthy yung mother. Diba? Oy, ayan no, mga moms ha. Hindi madali maging nanay, no? O kaya sabi nga ni Miss Cecil, advocating niya ng health ng mga magmamother dapat healthy din dapat ang mother sa pamamagitan ng kinakain. Tama ba? And you magpa-check up kayo regularly, di ba? Libre naman Correct. sa Sa health barangay centers. clinic, yes, health Oo. center, and may binibigay namang vitamins, you take it. Correct. Di ba? Oo. Ano pa po yung all throughout the years na you're having this concern ano pa po yung mga natutunan ninyo na pwedeng pag-aralan ng mga taong nanonood sa atin ngayon? At saka one of the yung parang myth about chronic kidney disease is uminom ka ng maraming tubig kasi tubig lang yan.
Ayun. Libre din. Oo, accessible ang tubig. Pero one of them, laking sinasabi, uminom ka kasi na maraming tubig, siguro kulang ka sa tubig. Tubig lang yan, uminom ka ng marami, gagamot, gagaling ka. Okay. Ganon. Yung concept na ganon. Oo, pero hindi nila, kapag kasi sira ang kidney mo, hindi ka pwedeng uminom ng maraming tubig. Oo, tama yan, no? Kasi pag, yun nga, pwede siguro kung normal ang kidney Oo mo. naman. Pero pag may damage na ang kidney, hindi na po Hindi pwede na. yung damihan mo yung tubig dahil magmamanas ka, magkakaidima ka naman. Oo. Kasi nga Malmus nahihirapan yung bagim. nahihirapan diba? na nga yung kidney mo, dadamihan mo pa yung inom mo. Okay. Di manas ka, pwede kang Alam mo magka-pleural minsan, effusion. totoo yan, alam mo minsan, pati health worker ha, sila mismo nag-stigmatize. No? Nagbibigay Oo ng din stigma po. kasi Opo. hindi nila alam sinasabi nila. Totoo yan, aminado ako yung chan. I'm talking in behalf of health workers, mas sa mental health. Yung mental health, sila mismo nagbibigay ng stigma. Kaya sila mismo yung mga pasyente mo na pumupunta sa kanila, ayaw na pumunta. 'Di ba? Kasi nga mali yung sinasabi nila about mental health. Ganun din sa ibang sakit tulad nito, itong concern na sa CKD, no? Health worker mismo hindi nila alam kung ano sinasabi nila, no? Kaya yan. Libreng mag-aral. Oo. Libre, rin- accessible na ngayon ang internet. Accessible na ngayon ang mga informations. Meron pa Oo. nag-advise sa akin, kumain ka kasi ng maraming prutas. Oo. Kumain ka kasi ng maraming gulay. Hindi nila alam, Yes. limited. Hindi pwedeng basta-basta na lang kumain ng Correct. gulay or prutas kasi bawal kami sa mataas na potassium Correct. na pagkain. Pagkain. So, kadalasan ang mataas na potassium yung mga gulay, Gulay, at prutas. So, yes. kailangan mo din talagang piliin anong kakainin mong gulay at prutas. And of course, kaya mayroon tayong nutrition department sa mga barangay natin. Pwede kang humingi sa ng nutrition plan mo sa barangay health workers may ganun natin. pala. Yes, kasi may mga dietitians po tayo sa nutrition department po ng health services office. Parang wala sa amin. May mga dietitian po, pwede po kayong humingi ng meal plan. Per barangay clinic meron. Meron pong mga representative per health center. Yes, ko nga tanongin yan. nyo. Oo. Kasi meron po tayong mga dietitian po, usually ang mga nandyan. Maswerte tayo dahil meron tayong school for dietitians like BSU. Maraming graduate dyan na registered nutritionist, no? Or atong mga, yan, gumagawa ng meal plan. So, yan, no? Pwede nating i-access yan na service ng government, okay? Ay, hindi alam yan. Pero sa totoo lang kaya may nutrition department, hindi lang po dahil may mga bata na stunted, no? Kaya nga po sila yan po yung professional, yung expertise nila. Ayan, so pwede tayong magpatulong sa kanila sa paggawa ng meal plan, mas lalo kapag nahihirapan tayo. Okay? Ayan, so hindi alam ng iba yun, no? Ano pa po ang sa tingin ninyo na Actually, isa pa to sa lagi kong naririnig na kapag nag-share ako ng ng mga contents ko. Lagi nilang sinasabi, siguro ang hilig mo sa maalat, siguro ang hilig mo sa coke. Ano ba kasi mga kinakain mo? Ano bang lifestyle mo? Hindi po, ang chronic kidney disease kasi, napaka-complex. Hindi lang siya about sa kinakain, hindi lang siya about sa lifestyle. Kasi kahit nga doktor nagkaka-chronic kidney disease, kahit isang napaka-healthy na tao, health-conscious na tao, nagkaka-chronic kidney disease. Kasi ang chronic kidney disease, secondary disease, usually. So, may sakit na nag-cause. And maraming causes yan. Hindi siya simpleng yung kinakain mo. At saka ako health conscious ako eh. Hindi ako mahilig sa coke, hindi ako mahilig sa maalat. Tapos, unang judgment sa akin, ang healthy siguro ng kinakain mo. Mahilig ka siguro sa coke. processed food, kung kunanan niya. Oo. Hindi nila alam, yes, meron po tayong tinatawag na gestation din sa kapag pinanganak, nasa genes din po nila. No? Yun, nakuha nila. Dahil nga sa, hindi kasalanan ba niya na magkaroon yung mga parents, mga biglang nagkain laban, no? And yun, dominating yung mga, ang tawag nun, mga genes nila when it comes to CKD. Diba? Ayan, may mga nag-react dito. Maganda to. Hi, watching from, hello mga kabato. Kabato palang tawag nila. From Sedgstad, watching from Cebu. Ayan, hello. Si kambal ko yan. Ay, kambal mo to. Opo. Nasa Cebu siya. Namamasyal siya. Taga Cebu yung asawa niya. Talaga. Uy, lagi ako dyan dati, no? Gusto kong bumalik nga dyan, no? Oo, lagi ako sa Alpha Executive Homes. Hi sa mga Lopez family. Ayan. Vince Ray, yes po, need na improve, especially po magkaroon po ng NKTI per Luzon, Visayas, and Mindanao. Oo, National Kidney, no? Sana meron din sa
Baguio, ayun, no? Dito sa mga major cities, no? Para mas malapit. O, para yung transplant din, di ba? Pero in fairness sa BGH, ha, meron yung first transplant, no? Successful na transplant, kidney transplant na ginawa dyan sa BG last year. Last year yata yon. Oo. Next, from Alona, Ma'am Lilo, nung nagbuntis po ako, dyan din nag-start ang CKD ko. O, di ba? O, sabi niya, watching from Burnham. Ay, hi! Kay Sir Eros Gosse. Anong ginagawa mo sa Burnham, sis? O, punta na tayo mamaya doon sa Kwan. Pupuntahan natin mamaya yung mga, alam mo na, yung nakahimlay ng mga friends natin. Ayan yung mga nanonood. Ayan, I hope marami po kayong natutunan. No? Kulang ang oras. Oo. Baka Ma'am Cecil, may gusto ka pang gustong i-share sa mga manonood natin. Share ko lang. Guys, follow me sa aking Facebook account, Cecil Bayanes. Tandaan, health is wealth. Love your kidneys. Laban pa mga ka-CKD warriors. Ayan. O, diba? Oo, short but sweet. And, you know, the word fight. No? Oo. So, yan. Thank you so much sa mga manonood natin. Ayan. So, wala nang pabati. Oo. Ayan. So, bago tayo, ayan, magtapos. Ayan. Natanong naman na natin lahat, no? Oo. Ayan. Meron ba tayong kwan? Oo. Ayan, maghanap buhay muna tayo. Panoorin nyo yung mga iba't ibang branch namin ng Choose Life Pharmacy. Pumunta kayo sa health center ninyo, magpareseta kayo. Tapos yung reseta nyo, dalhin nyo sa Choose Life Pharmacy. Andyan, kunin nyo yung mga gamot. Okay, panoorin nyo to. Welcome to Choose Life Pharmacy and Multi-Specialty Clinic, your pharmacy with advocacy, providing quality, compassionate, and reliable healthcare for you and your family. We offer services in internal medicine, dermatology, counseling, general and adult psychiatry, and neurodementia care. Here at Choose Life, we treat you with care, respect, and dedication. Visit us at Piao Yen Shopesville Building, Bonifacio Street, or Kisambin Street, Baguio City. Choose Life, your pharmacy with advocacy. Mga katok, gusto mo bang i-promote ang iyong restaurant, shop o serbisyo? Bukas po kami para sa inyong mga negosyo. Be our official sponsor and let's grow together. Sa Katok, siguradong bida ang negosyo mo. Tawag lang o mag-message sa aming official Facebook page. Sa Katok, siguradong bida ang negosyo mo. Bawat kwento may aral, bawat karanasan may pag-asa. Ikaw ba ay may kwentong gustong ibahagi? Isang advokasya na dapat marinig? O isang tagumpay na magsisilbing inspirasyon sa ating mga kapatid? Join Dr. Ricky Ducas on Katok TV. Dito, boses mo ang bida. Be our next guest and let's build a more inclusive world, one conversation at a time. Kaisa ka sa diskusyon, kaisa ka sa inspirasyon. Mag-message na sa aming Facebook page para sa mga detalye. Kita-kits! Welcome to Choose Life Pharmacy and Multi-Specialty Clinic, your pharmacy with advocacy, providing quality, compassionate, and reliable healthcare for you and your family. We offer services in internal medicine, dermatology, counseling, general and adult psychiatry, and neurodementia care. Here at Choose Life, we treat you with care, respect, and dedication. Visit us at Piao Yen Shopesville Building, Bonifacio Street, or Kisambin Street, Baguio City. Choose Life, your pharmacy with advocacy. Yes, yan po ang Choose Life Pharmacy and Medical Clinic. Open po yan everyday. Yan, magpa-schedule lamang po kayo at pumunta po kayo dito. Andito po yung doktor namin at handang pong magbigay lunas po sa inyo. Ayan. Maraming salamat po sa pagkakataon po ulit at pinaunlakan ninyo ang aming episode ngayong Monday sa inyong mga tahanan. And habang kami po ay ginagawa nyong radyo at hinihimas ang inyong tiyan dahil sa masarap ninyong panghapunan. Once again, maraming salamat po, Miss Cecil Bayanes. Thank you
so Thank much. you very much din po for this Yeah, opportunity. this is the, pinakamahirap na oras, pero you still manage to come over and to shed light with this particular, disease, no? Oo. And we are thankful for your life, no? Na kung saan nagbibigay ka ng pag-asa din, no, sa mga taong undergoing this kind of disease. Hindi to biro, mga kakakatok, kaya kailangan pag-usapan natin, no? I-share mo tong video na to sa mga taong kakilala mo may CKD, malay mo maging warrior din po sila, at hindi natin malay mo, at alam ko na mag-heal, tuluyan tayong i-heal ng sarili natin at the same time ng buong may kapal. Okay? Manalig lang. Okay, nagtatapos na naman po ang oras. Mga katok, na patunayan natin ngayong gabi na ang kidney disease ay hindi katapusan ng laban. Sa tamang treatment at suporta, may pag-asa. Huwag kalimutang uminom at sapat na tubig at magpa-check up. Ayan. So sabi nga nila, sapat na tubig kung kinakailangan. Okay? And moderate and diet din, no? At humingi ng tulong kapag may nakakaramdam ng sintomas. Take note, lagi nating sinasabi sa mental health, always listen to your body's signal. Ayan, kaya click and subscribe the button, i-like, i-follow and share ang ating content dahil bawat share ninyo ay maaari makapagsalba ng buhay ng isang taong nangangailangan ng real talk. Tandaan, sa mundong maingay, piliin nating makinig sa totoo. Ako ang inyong host, Ricky Baligdang Ducas, hanggang sa susunod na kwentuhan, tawanan at katotohanan dito lang sa Katok. Magandang gabi sa inyong lahat. Yaman, sumiyata ko. Mga katok, gusto mo bang i-promote ang iyong restaurant, shop o serbisyo? Bukas po kami para sa inyong mga negosyo. Be our official sponsor and let's grow together. Sa Katok, siguradong bida ang negosyo mo. Tawag lang o mag-message sa aming official Facebook page. Sa Katok, siguradong bida ang negosyo mo. Bawat kwento may aral, bawat karanasan may pag-asa. Ikaw ba ay may kwentong gustong ibahagi? Isang advokasya na dapat marinig? O isang tagumpay na magsisilbing inspirasyon sa ating mga kapatid? Join Dr. Ricky Ducas on Katok TV. Dito, boses mo ang bida. Be our next guest and let's build a more inclusive world, one conversation at a time. Kaisa ka sa diskusyon, kaisa ka sa inspirasyon. Mag-message na sa aming Facebook page para sa mga detalye. Kita-kits!